namungan sa kanyang anak na si Lamang ang buong nangyari sa kanyang ama. Lang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matimpuno at malaki na siya lalaki. Sa pagtungo sa lupain ng mga igurot ay ang mahiwagang tandang at tangabaran at ang mahiwagang aso. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nabaybay ang mga bundok at kapangaran. Sa sobrang pagod ni Lamang ay nakatulog siya na napaginipan niya ang kanyang ama na iniikutan ng mga igurot ang pugot ulo ng kanyang ama. Nang nakarating si Lamang sa puok ng mga igurot, nakita niya ang ulo ni Don Juan na nakalagay sa kawayan. Aawa na kayo! Umalis ka dito kung hindi mo gusto na mag-asama mo. Sumigaw si Lamang at yumanig ang bundok. Ang sigaw ni Lamang ay narinig ng mga igurot. At nagsipunta ang maraming igurot at pinaunawaan ng mga sibat, hindi man lang nasugatan si Lamang. At nang maubos ang mga palaso ng mga igurot, ay kinuha ni Lamang ang mahabang itak at pinagtatabas-tabas niya itong punong-puno lang ng saging. Si Lamang sa Amburayan, naligo si Lamang sa ilog Amburayan at tinulungan naman ng mga dalaga. At ikakasal sila bukas. Ang wakas. Ina, ako ay pupunta sa kagubatan upang hanapin ang aking ama. Sige anak, mag-iingat ka. Yun ang mga igurot na pumatay sa akin, ama. Kumusta ang iyong paglalakbay, anak? Maayos naman, ina. Pala. Magandang binibili, pwede bang manligaw sa'yo? Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag. Tapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutyan upang mangligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canuyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo Kalanutyan ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay pinalipad-lipad sa ikapitong bundok.
Sa tahanan nila Ines ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang, tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Pilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay at napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines, hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhi o bigay kaya na kapantay ng kayamanan nila Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at marangal sa simbahan. Si Lamang ay patungo sa kalunitian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa tahanan nila Ines ay maraming nanliligaw sa tahanan nila Ines. Hindi nila napansin si Lamang. Aking mahiwagang aso, tumahol ka. Aking mahiwagang tandang, tumilaok ka. Padala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasayahan ang magulang ni Ines. Si Ines at Lamang ay ikinasal ng marangya at marangal.